Inihahandog ng Dialect Phase, ang Philippine Center of the International Theater Institute at ng Earth Savers Movement sa pakikipagtulungan ng NBC, ang Manila Broadcasting Company ang Radio Balintataw. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig ng Radyo Balintataw. Ito po ang inyong lingkod, Cecilia Dote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ang Philippine Center ng International Theater Institute, pati na ang Earth Savers Dreams Ensemble, narangalan na UNESCO Artists for Peace. Buong lugod po namin kayong inaanyayahan na samahan niyo po kami ngayong gabi sa isa pong masigla at masayang kwentuhan tungkol sa paggamit ng sining na puwersa ng edukasyon. Pinagpapatuloy po natin ang ating mini theater festival at ang ating pong featured artist ay walang iba kundi ang batikang manunulat guro na si Ray de la Cruz at kasama ang isang pinagpipitagan na celebrated theater artist teacher sa larangan ng tanghalan, telebisyon, pelikula, pati na rin po sa radyo. Maningning na ibinabahagi ang kanyang galing pagmamalasakit para sa paggising ng damdamin at palawakin ng kamalayan ng tao sa pamamagitan ng sining dito ngayon sa ating broadcast theater upang tayong lahat ay magkaisa at sama-samang pigilan ng karahasan laban sa tao at inang kalikasan. Si Ray de la Cruz pati na po si Binibining Lorly Villanueva ang inyong mapapakinggan sa isang nakatutuwang ugnayan at kwentuhan. Pagbabalik tanaw noong pa man itong dalawang very young beta emerging artists noon at ngayon ay batikan at maningning na mga bituin sa larangan ng sining. Pakinggan po natin ang huntahan ni Ray na siya ang ating co-host ngayon at si Lorly. Si Ray ay batang-batang taga San Beda noon, kasama sa ating workshop sa PETA. Mula sa iba't ibang puupo ng Pilipinas ang dumadalo noon. Si Ray ay kasama sa Summer Theater Workshop. Ang kauna-unahang pagkakataon na inanyayahan ko ang isang East European artist mula sa Czechoslovakia. Alam po ninyo, bawal po noon ang makipag-ugnayan sa mga East European countries o yung tinaguri ang komunista pa. Pero na anyayahan po natin si Ladislav Smochek, patikang manunulat, technician, director, walang iba kundi si Ladislav Smochek. At hindi lang siya, meron din pong from East Germany na sa Fritz Benefit sa Poland, walang iba kung hindi si Mr. Varminski at sa Romania si Radu Beligan. Si Lorly naman po noon, napakagandang dalaga mula sa Baguio sa kauna-unahang PETA Convention 1967 pa noon, naitalaga kagad siya na coordinator for Baguio. Sa ating kalinangan performances sa Fort Santiago at sa Balintataw, kagad nakita ang kanyang galing ng pag-arte sa pagbibigay buhay sa mga karakter na kanyang nilalarawan sa tanghalan. Kaya nagagala tayong maiparinig sa inyo ang dramatic reading ni Lorly Villanueva sa sinulat ni Ray, heritage-based stories. Bagay po para sa early childhood education. Ang pagmamahal sa kanyang bayang Sinilangan, katulad ng kanyang Ballesteros in My Mind. Pero ngayon, ang una niyo pong maririnig naman ay ang pagmamalasakit sa katutubong kalinangan at tradisyon na nilikha naman ni Ray sa kanyang
sinulat na libro, The Philippines is a Stage. Ray, take it away! Salamat, Cecil! Ako po si Ray de la Cruz, ang co-host ng Radyo Balintataw. Ako po ay bumabati sa inyo mula sa Chicago, USA. Sa gabing ito, mayroon tayong important guest. Ito po si Lorly Villanueva. Talagang veteran actress yan, educator, you name it. She has done everything sa radio, television, stage. Okay. Siya po ay interviewin natin at siya po ay nakatira sa New York City. Lorly, bati mo ang buong mundo. Hi, hello everybody. Kamusta naman kayo dyan? I'm in New York at nagpuputukan ngayon dahil malapit na ang July 4th and bukas July 4th na kaya may putukan na kung maririnig ninyo. Pero binabati ko kayong lahat. Kamusta naman ang Pilipinas? Mainit dito ngayon. It's summer and I suppose it's even hotter there in the Philippines. Okay, let's start. I don't know what you want to know about me but I am excited to be at Radio Balintataw. Si Lorly po ay magbabasa ng aking libro, isang children's book na ang title, Cecil Guidote Alvarez, Ang Pilipinas ay Isang Tanghalan. Okay? Bago niya gagawin ang kanyang book reading or storytelling, tayo po ay interviewin po natin siya tungkol sa kanyang childhood sa Iloilo. Since this is a children's book, I think it would be appropriate na tanungin ko ano ang kanyang childhood sa Iloilo. I'm pretty sure nobody has interviewed her about this. You know, Ray, Anilonga, but ang aking elementary school ay grade 4 to grade 6 lang sa Iloilo kasi ang father ko military. So, from grade 1 to grade 3, I was in Cagayan de Oro City at Nazareth Subdivision and Lourdes College. Ngayon, nung grade 4 na ako, lumipat kami sa Iloilo sa La Paz Elementary School. Doon naman ay medyo popular ako for singing, dancing, declamation, oration, extemporaneous speaking. Alam mo, nung araw, di ba, meron tayong risaa among the schools and I always won that for Western Visayas. Pati yung tawag ng tanghalan for Western Visayas. So, yun ang childhood ko basically. I was at La Paz Elementary School in Iloilo. As a child, I lived with my grandmother dahil ang daddy ko ay kung saan-saan na-assign. At that time, he was in Mindanao and I was staying in Iloilo. But after that, napunta naman ako ng Cebu. Kaya ang life ko, napakarami kong napuntahan at schools, you know, because of our military life. Pareho pala tayong military brat kasi ang father ko nasa military din. Pero hindi namin siya sinundan. Nung ipinanganak yung bunso kong kapatid na babae, they decided na mag-move sa Ballesteros, Cagayan. So we stayed there for 7 years. So yun ang pagkakaiba ng childhood natin. Since you went to different places, can you tell us kung ano yung mga experiences mo sa lugar? Well, first of all, dahil maraming lugar na napunta ng daddy, lahat ng lugar na yun natuto naman ako ng kanilang dialect. So I speak Cebuano very well. I speak Waray very well. I speak Bicolano very well. And for a time, I was also speaking Ilocano. And of course, there was the Tagalog. At sa bahay namin, ang mami ko Inglesera. So talagang English kami sa bahay. Kasi first woman graduate siya ng Ateneo de Cagayan, which is now Xavier University. Kami, kung saan ang daddy na-assign, we were following. And as a child, it's easier for you learning the language of the dialect of that place. So, in terms of experiences, all I can say is that nung araw, alas 5 pa lang ng umaga, gising ka na, at alas 6 pa lang, alas 7, naglalakad ka na papunta sa school in the little dusty road in Cagayan de Oro. And in Iloilo, in La Paz, dadaan kami sa mga riles ng tren papunta sa school. My biggest classmate then was, and best friend was Miriam Defensor. So, dalawa kami niyan, maglalakad kami, kakain kami ng tubo on the way, and I was always second to her. She was always valedictorian, I was salutatorian, kasi hindi naman ako nag-aaral. Panay ang dancing ko, panay ang singing ko, panay ang declamation ko,
ay ang kakikayan ko, samantalang siya ay aral ng aral. So, but we were the best of friends. Papunta, magkasabay kami papunta ng school, magkasabay din kami pa uwi. Ganon lang ang naaalala ko sa mga childhood memories ko. And when my dad was assigned in Borongan Samar, I learned how to speak Waray at doon ko rin na-feel ang mga sinasabi nilang kapre o Bigfoot, which I believe exists. Yeah, kasi nakakita kami doon sa Borongan nung panahon na yun. Wala pang kalsada, wala pang highways, dadaan ka sa mga rivers and all of that. So I really had a very provincial childhood. In Cagayan de Oro, alas 5 pa lang, aalis na kami, maglalakad kami sa road and then going to school. Alam mo naman noon, may homeroom, maglilinis ka ng room. Tapos meron kayong magtatanim kayo ng mga gulay, ganon. Tapos marunong ako manahi. In between that, I would represent the school sa mga competitions, sa singing, sa dancing, sa oratory contest, declamation contest. Lagi naman ako nananalo. Wherever I was, whether it was Cagayan de Oro or in Iloilo or in Samar, I lived in Borongan, I lived in Tacloban, I lived in Cagayan de Oro, I lived in Cebu, and basically before I graduated from the elementary, I was in Iloilo City na. After which, we moved to Cebu again. So, my childhood was very, what do you call this, colorful in the sense that I've been to so many places, seen many people. The sad part about that though is that dahil palipat-lipat ka, hindi mo naaalala yung mga kaklase mo. At saka hindi ka tulad ng mga yon na meron silang mga best friend from high school, from elementary, ganun. Ako walang maalala kasi taon-taon lumilipat kami kung saan ang daddy mapunta. Lilipat na naman ako. Public school na naman. Ganun. So parang hindi ko natatandaan ng mga kaklase ko, which I really feel bad about. But nung naging artista na ako, kilala nila ako na as their kaklase. Ako naman hindi ko sila kilala as my kaklase. So minsan mababati na lamang ako. Oy, Lorly, we were classmates in grade 4, we were classmates in grade 5, we were classmates in grade 6. Ganon. Kasi palipat-lipat nga kami. Wala sa yung mag-retain ng mga marami ng best friend katulad ng mga anak ko ngayon. And I also remember nung araw, Ray, ang baon namin sa 5 cents, meron ka ng sarsi, meron ka ng turon, meron ka ng tinakay, sa 5 centavos. O nung elementary, maliit-liit pa kami, padadalang kami ng mami sa bote ng patis o bote ng what you call this, ng coke o ng gatas at pandesal na merong sardinas. Gano'n, ang palaman. Yun ang aming mga baon. Yan. So, ang maganda nito ay nakatuto ko ng iba't ibang wika, di ba? Ang sabi nga nila, to learn a new language is to gain a new soul. Okay? Di ba tama yun? Okay? Yeah. At saka mainam kasi nung palipat-lipat ko nung bata ka, the best age, based on my readings, is before the age of 10. Before the age of 10. Kaya, flexible yung mind mo to learn new languages. Yes. Yeah, new dialects. Okay. So kung laking probinsya ka, ano ang yung observations o yung mga storytelling or I was always good at if you're talking about storytelling, I was always, since ako yung declaimer sa eskwelahan, ako yung oratorical oration, anywhere, whether we were in Cagayan de Oro, in Cebu, in Iloilo, wherever, in Leyte, wherever we were, talagang siguro, artistahin na, kumbaga. Artistahin na. Kasi, andun na yung singing, andun na yung dancing, andun na yung declamation, oration, lahat ng ganyan. So, marami kang many opportunities to succeed. At saka, at an early age, na ano yung gusto mo. Kasi maganda ka kung bata kasi, at least, you are given opportunities to succeed. Okay? Hindi naman lahat ipa-follow mo yun di ba? The funny thing is that, ang ugali ko is, I just flow with what life is me, even today. Ganun ako, I don't choose. I make life lead me to where I will be, like going to PETA. I never thought of my
myself as going to PECA because I was already married with children. Tapos nagkaroon ng workshop si Cecile 1967. We were the first ones to graduate from her. Ilan lang kami, mga 5 lang yata kami, with Father Reuter. And, I always flow with whatever is given in front of me. I just flow and I do it and I do it and I do it the best way I can. So, sabihin mo, I really thought I would become an actress. No, I never thought of myself as becoming an actress, nor did I ever think of myself as becoming a teacher, and I became a professor and became a Fulbright scholar and all those things, which when the opportunity is there, I just take it. I don't regret what I do not have. I have met people na ganun din ang buhay nila, yung father nila na assigned in different places, okay? Pero I think ang na-observe ko sa kanila, madali sila mag-adjust sa ibang tao. Diba totoo yun? Kasi wherever you are, nag-a-adjust ka na eh. Ganun lang yun eh. So you become kind of sociable because you have no judgments against anyone. Dahil kung saan-saan ka napupunta, kaibigan mo na lahat kaagad. Kailangan maghanap ka ng kaibigan, or kaibiganin mo ng mga tao sa paligid. Meron akong na-meet na isang Amerikano dito. Ang kanyang father ay isang pastor sa isang Protestant church. Ang sabi niya sa akin, they made sure na lumilipat lang sila kapag at the beginning of the school year. On the other hand, may isa akong na-meet na Amerikana dito na ang kanyang father was an itinerant farm laborer. And she told me she hated it. So, nakikita mo yung differences sa dalawa. Yung una may structure, yung pangalawa walang structure. Well, in terms of moving from one place to another. Since we talking of structure and ending this program already, I believe that ang structure na sinasabi mo ay discipline eh. Galing sa pamamahay na yun eh. If we start out from childhood already with a certain set of values, you carry that with you to your when you're independent and away from your parents or your home. Kasi it starts from childhood. Kaya kung isipin mo, we are teachers. Ang una talagang teacher sa buhay natin ay ang ating pamamahay. It's our home because what we are at home is what we carry ourselves out into the world in the future years. So I believe that that's a good way to just recapitulate everything is that to be successful in life, you have to have that discipline from childhood to carry you over through life. And that's it. That's the structure we're talking about. And moving from one place to another makes you more sociable, makes you more adjustable, and makes you non-judgmental, which is very important in today's world. That's it. Agree ako sa lahat ng sinabi mo, Lorly, dahil very important talaga ang childhood kasi yun ang nagsishape sa iyo into your adulthood. Okay? Lorly, maraming salamat sa iyo at marami kaming natutuhan sa iyong childhood. Okay? So ngayon, papakinggan na natin si Lorly Villanueva sa kanyang book reading ng Cecile Guidote Alvarez, Ang Pilipinas ay Isang Tanghalan. Okay, so I'll see you in the other chapter. Cecile Guidote Alvarez, The Philippines is a Stage. Ang Pilipinas ay Isang Tanghalan. Isinulat ni Ray E. de la Cruz, dibuho ni Beth Parrocha. Ang dulaan ay isang sisidlan ng mga alaala ng ating kasaysayan. Wari, isang kaparaanan upang hindi makalimot ang ating bayan. Isang pananggala sa mga sakit ng lipunan. Isang sandigan upang pahalagan ang ating tahanan sa mga mayabong na kultura ng ating katutubo, sa ating sariling wika at sa mga minana nating kaugalian. Ang kabataan ni Cecile Guidote ay punong-puno ng kathang isip na naghatid ng malaking pagbabago sa sining at kultura ng Pilipinas. O ang mundo ng kathang isip. Ginugol niya ang maraming oras sa kanilang hardin sa Quezon City. Pagmamasdan niya ang isang paru-paro na palipat-lipat sa mga pula at rosas na bogambilya. Pagkatapos siya'y magkukunwaring isang paru-paro
Masayang sinasamahan siya ng kanyang mga kaibigan sa hardin. Sila ay nagpapanggap na mga reyna at prinsesa sa gitna ng kagubatan at maglalagay ng mga palamuting dahon at bulaklak. Sa kanilang tahanan, bahay-bahayan ang nilalaro nila ng kanyang kapatid na si Kuya Cesar. Sasabihin niya, "Sige, ikaw ang maglilinis, ako naman ang magluluto at magkasama tayong mamamalengke." Sa pagtulog, si Yaya si B ay magkukwento ng mga alamat, engkanto at kababalaghaan. Bakit maraming mata ang Pinya? Ang tanong niya. Si Pinya ay isang batang babae na hihirapang makakita ng mga bagay-bagay. Sa kanyang pagtulog, mayroon siyang malabalagharing panaginip sa malalayong puok, mga kaaya-ayang nilikha, pagbulong sa isang higanting tainga, paglipad sa ihip ng hangin, pagsamba sa araw. Hilig ni Cecile ang pag-arte, kaya kasama siya sa mga pagtatanghal ng mga dula sa kanilang paaralan. Natutuwa siya sa pagsasaulo ng mga linya, pagsunod sa mga tagubilin, pagsusuot ng iba't ibang kostyum, at paggalaw sa tanghalan. Lubos ang kanyang kagalakan sa mga malakas na pagpalakpak ng mga manunood, pagyuko niya sa katapusan ng pagtatanghal. Subalit, pagkatapos ng bawat pagtatanghal, may kakulungan siyang nararamdaman. Karamihan sa mga dulang ginagampanan niya ay isinulat sa Ingles ng mga banyaga at sa kanyang pananaliksik sa drama sa aklatan. Iilan lamang natagpuan niyang mga dulang isinulat ng mga Pilipino at halos lahat sa kanila ay isinulat sa Ingles. Ingles noon ang itinuturing na wika ng mga mayayaman at nagsitapos sa pag-aaral. Samantalang Tagalog naman na siyang batayan ng wikang pambansa at iba pang katutubong wika ng mga Pilipino ay itinuturing na bakya o mababang uri. At kung sakaling may dulang Tagalog, ang tagpuan ay kadalasan sa kabukiran o lalawigan, hindi sa kalungsuran ng Maynila. Ang Tagalog at iba pang katutubong wika ay nakatutulong na magpahayag ng tunay na damdamin at kaisipan. At sa pagsalin nito sa Ingles, may mga diwa na hindi sapat na naipapahayag o kaya nawawala. Malungkot na naisip ni Cecile. Kailan kaya magsusulat ng mga dula sa Tagalog o sa ibang katutubong wika ang mga Pilipino upang ganap nilang maipahayag ang kanilang sarili? Laging nagagalak si Cecile sa panonood ng mga palabas. Inaasam-asam niya ang Kwaresma dahil maraming palabas ang masasaksihan sa panahong ito. Tuwing mahal na araw, ang kanilang pamilya ay umuwi sa Vigan City, Ilocos Sur na siyang bayan ng kanyang ina. Nasasaksihan niya ang mga nagpipinitensya na hinahampas sa mga sarili tanda ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sumasama rin siya sa gabi-gabing prosesyon. Ang kanyang paboritong imahen ay si Santa Veronica na may hawak na telang naglalarawan ng magkakatulad na tatlong mukha ng nagdurusang mukha ni Hesukristo. Para siyang nanunood ng isang dula na taglay ang kanyang awa kina Hesukristo at Santa Veronica. Sa linggo ng pagkabuhay, maagang gigising si Cecile upang saksihan ang Domingo Sabbath sa lubong. Damang-dama niya ang pinanunood na palabas. 2 prosesyon na magsasalubong sa isang malaking arko na gawa ng kawayan sa isang pinagkurusan. Ang isang prosesyon ay sa mga kababaihang may dalang imahe ni Birhen Maria na nakasuot ng belong itim. At ang isa namang prosesyon ay sa mga kalalakihang may dalang krus na may nakasabit na puting tela, waray pahiwatid na muling pagkabuhay ni Hesukristo. Isang itim na tabing ang naghihiwalay sa Birheng Maria at sa krus. Mga batang babaeng nakasuot anghel ang nakatayo sa mataas na bahagi ng arko. Umaawit sila ng himnong Iloko ng linggo ng pagkabuhay habang nagtatapon ng mga bulaklak. Sumasabay sa pag-awit ang tunog ng saksopon. Isang napakalakas na tunog ng punit ang maririnig. Biglang binutas ng mga paa ng isang bituing anghel ang gitna ng takip na papel sa itaas ng arko. Ibinababa siya sa isang pinalamutiang duyan habang umaawit. Binuksan ang itim na tabing. Tinanggal ng bituing anghel ang belong itim sa mukha ng Birheng Maria. Inawit ng bituing anghel at lahat ng mga anghel ang Regina Caeli. Regina Caeli. Alleluia.
Pagkatapos, ang bituing anghel ay ibinabalik sa itas ng arko. Para kay Cecile, talagang kahindik-hindik ang palabas na ito. Maraming nabasa sa Cecile na nagpapatungkol sa pista ng Moriones ng Marinduque na ginaganap tuwing mahal na araw. Ang mga Moriones ay mga sundalong Romano sa Biblia. Nililibot nila ang buong bayan sa loob ng 7 araw upang hanapin si Longino, ang pinuno ng mga sundalong Romano na bulag ang isang mata. Gumaling ang bulag niyang mata nang mapatakan ito ng dugo ni Hesukristo matapos niyang sundutin ng sibat ang kanyang tagiliran. Mula noon ay pinamalitan na niya ang kanyang pananalig kay Hesukristo. Ipinakita ng pista ng Moriones ang paghahanap, paghuli at pagpugot ng ulo ni Longino. Nananakot, nagugulat at nilalaro ng mga sundalo ang mga nunood habang hinahanap si Longino. Sa murang isip na unawaan ni Cecile nang ipinalalabas tuwing mahal na araw ang mga nagpipenitensya, mga prosesyon, Domingo Sabet at pesta ng Moriones ay pawang mga dula. May mga palabas ang mga Pilipino na hindi ginaganap sa tanghalan. Sa halip ay sa lansangan na maaring makibahagi lahat ng tao. Sa edad na 18, itinatag niya ang Teenagers, isang lingguhang serya ng drama sa Tagalog na siya na rin ang host at direktor. Ang palabas na ito sa telebisyon ay tumutukoy sa pag-asa, pangarap at suliranin ng mga teenager sa Kalakhang, Maynila. Isinasampapawid niya ang dula sa telebisyon. Isang dulaang pangsasahimpapawid na parang palabas sa tanghalan sa harap ng maraming tao. Sa kolehiyo, natapos niya ang degree na edukasyon. Nais niyang maging guro sa drama balang araw. Naging scholar si Cecile sa Trinity University at sa Dallas Theater Center sa Texas upang mag-aral ng dulaan at komunikasyon. Prospectus for a National Theater, plano sa dulaang pambansa, ang itinalakay niya sa kanyang thesis para sa degreeng master. Nagmumungkahi ito ng pagtatag ng isang dulaang pambansa sa Pilipinas na magsasanay ng mga artistang guro na siya namang magtuturo sa ibang mga nais na magsanay sa dulaan. Sa edad na 23, itinatag ni Cecile ang Philippine Educational Theater Association, PETA, noong 1967. Batay ito sa kanyang thesis para sa degreeng master's. Kailangan natin ng isang dulaang pambansa na magtataguyod ng kultura at pamanang lahi ng Pilipinas, ang wika niya, at makakatulong din sa higit pang pagpapabuti ng mamamayan at sambayanan. Maraming tao ang nag-isip na nawawala na yata siya sa kanyang sarili. Wika nila sa kanya. Hindi yan mangyayari. Gayunpaman, matatag niyang pinanindigan ang kanyang pangarap na ito. Ang unang pagtatanghal ng PETA ay bayaning buwad sa direksyon ni Cecile. Sa mga workshop, itinuro nila sa mga taong nasa at wala sa dulaan ang mga makasining na paraan upang maipahayag ang kanilang sarili tungo sa pagpapaunlad ng pamayanan. Nakatanggap si Cecile noong 1972 ng Ramon Magsaysay Award, ang pangunahin at pinakamataas na karangalan sa Asya, sa paglikha niya ng praktikal na programa para sa isang dulaang pambansa at sa pagtatag niya ng PETA noong 1967. Isa itong pagkilala sa 5 taon niyang pagkamalikhain, pagpupunyagi at masidhing pagsisikap. Ika-21 ng Setyembre 1972 nang ibinaba ni Ferdinand Marcos ang batas militar. Pinili niyang maging diktador na mayroong walang hangganang kapangyarihan na gawin ang anumang nais niya sa mga sumasalungat sa kanya. Ang nobyo ni Cecile na si Gerson Alvarez, isang abogado, ay isa sa hindi sumang-ayon kay Marcos, kaya't ang buhay niya ay nanganganib. Bunga nito, siya at si Cecile ay agad na nagpakasal sa Maynila bago siya tumakas papuntang Amerika. Dahil ang PETA ay may mga dulaang umaatake sa mga Marcos, hindi naglaon ay tumakas din si Cecile papuntang Amerika. Si Cecile Guidote Alvarez at ang mga ibang Pilipino ay hindi maaring bumalik sa Pilipinas dahil sa politika ay nanirahan sa New York, New Jersey
at Connecticut. Sa La Mama Experimental Theater Club sa New York City siya namalagi. Doon niya ipinagpatuloy ang pakikibahagi sa dulaan, lalo na sa pagsulong ng mga palabas mula sa mga umuunlad na bayan. Habang wala siya, patuloy pa rin ang pagtakbo ng PETA na laging nasa kanyang kaisipan. Matapos ang People Power Revolution noong 1986, bumalik si Cecile at ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Naging pangulo siya ng Philippine Center ng UNESCO International Theater Institute, ITI. Sa pamamagitan ng dulaan, ipinagpatuloy niya ang kanyang adhikain ng kapayapaan, pakikipagkaibigan at pagtutulungan ng mga tao sa mundo. Sa taong 2005, ang punong himpilan ng PETA ay nailipat na sa pananatiling gusali nito sa Quezon City, PETA Theater Center. Bukod sa mga palabas sa tanghalan, binigyang diin ng PETA ang paggawa ng informant's plays, mga dula na nagpapahayag ng mga paksang panlipunan tulad ng pagpaplano ng pamilya at karapatan ng kababaihan sa buong Pilipinas. Iminumulat ang mga manood sa mga suliranin at hinihikayat ang mga manonood na hanapin ang kalutasan sa kanilang mga suliranin. Sa ika-50 na anibersaryo ng PETA noong 2017, iginawad dito ang Ramon Magsaysay Award sa paggamit ng kapangyarihan ng dulaang sining sa pagpapalakas ng pamayanan at pagbabago ng lipunan. Higit pa sa kanyang pagiging isang samahan sa dulaan, ang PETA ngayon ay isa ng pampamayanang dulaan na sumasalamin at nagtataguyod ng mga wika, kultura at kaugaliang Pilipino. Nagbibigay aral at nagbibigay din ng sigla at pag-asa. Ang lakas ng PETA ay nararamdaman mula sa tanghalan tungo sa mga manunood nito hanggang sa bawat mamamayan at pamayanan. Ang dulaan ay tulad ng hanging ating nilalanghap, isang pangunahing pangangailangan sa buhay ng bawat isa. Pangarap na ni Cecile Guidote Alvarez ang PETA at ang isang dulaang pambansa sa Pilipinas noon pa mang bata siya. Isinulat ni William Shakespeare, ang buong mundo ay isang tanghalan. Lubhang mahal niya ang Pilipinas, kaya't gumawa siya ng kanyang sariling tanghalan. Isang tunay na tanghalang Pilipino at taas noon niya itong pinagtagumpayanan. Huwag niyo pong kalilimutan ang ating tipanan sa Radyo Balintataw dito po sa DZRH Lunes hanggang Biyernes, dula-tula, awit at sining balita. At paglinggo naman ng ating Radyo Balintataw, talakayan, 6:00 ng gabi. At ngayong linggo, huwag pong hindi niyo kami sasamahan. Kasama po natin walang iba kung hindi ang ating expert, ang Vatican Patriotic Justice Antonio Carpio sa ating ika-4 na paaralang bayan na uukol sa ating paninindigan sa West Philippine Sea. At marami pa pong ibang kwento katulad ng mahalagang kaganapan sa Ramon Magsaysay Awards Foundation ng pagtitipon ng mga masasabi po nating diplomatic corps in the Asian region. Kasama po ang mga awardees na nandito sa Pilipinas at dumalo pa po dito mula sa Bangladesh. Walang iba kundi ang RM awardee Nobel laureate si Mr. Yunus. At saka na ho, sa linggo, abangan ninyo yan. Dito lang po sa Radyo Balintataw, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ito po ang inyong lingkod, Cecile Guidote Alvarez, sa ngalan ng Dialect ng Philippine Center ng ITI, pinamumunuan ngayon ni dating Senador Joey Lina at nandyan din po ang Earth Savers na itinatag ng yumaong environmentalist Senator Heherson Alvarez. Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang
pagmamalasakit pakikinig sa Radyo Balintataw. Salamat din po sa aming mga kasama o kakampi para ihatid ang paaralang bayan sa Himpapawid, DCRH Radyo Balintataw. Yan po ay ang Mapicon Herbal-Based Insecticide, Tesoros House of Native Arts and Crafts, Cazuela Spanish Colonial Cuisine Restaurant, 4 Maginawa Street, UP Teachers Village, Quezon City. Para sa social media needs, contact info@abacussolutions.ph. Para po sa hospitality partnership, we want to thank Prince Hotel, which gives you affordable luxury, comfort, hearty meals, and inimitable service in the heart of Manila, managed by Manila Hotel. At per month na po, it is about time you check the Christmas hamper selection to delight your loved ones and friends at Manila Hotel. Call 8527-0011. Salamat din po sa aming Technical Supervisor Salvador Bongmoyar, Executive Assistant Susan Claudio ng Caffeinated Palette, pati na rin po Exelon Alvarez Earth Savers National Youth Director, Production Coordinator, Roderick Alo. Sana po sama-sama po ang ating pakikiisa para sa kapayapaan, para sa climate justice at patnubayan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Mabuhay ang Pilipinas.